ang loob ni Tatay Digong sa ating lahat. Of course, normal yon mga kababayan. Ganun ang nagmamahal, no? Hindi nagagawang magalit, sumasama lang ang loob. Pero bakit? Anyway, nandun po ang kanyang dating kabiyak, si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte sa The Hague ngayon. And nagpa-interview nga po siya, nagbigay din siya ng update kay PRRD at sinare din niya sa mga tao sa labas, sa Duterte Street, kung ano yung mga napag-uusapan nila. Sa tono po at sa mga binigay na information ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, ay mararamdaman niyo po talaga, or maybe it's just my interpretation, and nabigyang linaw, no? Dati ko nang iniisip to baka mamaya nagtatampo si Tatay Digong sa atin. Okay, pero ngayon po malinaw na at ito po yung interpretasyon ko, pwede po kayong mag-agree, pwede po kayong mag-disagree, i-comment nyo lang sa comment section na si Tatay Digong ay sumasama ang loob sa atin. So dito po sa update sa interview ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, pakikinggan natin mamaya kung kaya pa. Anyway, sinulat naman po, bulleted naman ni Spokes Harry Roque ang mga sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman na mga mensahe galing po at update kay PRRD. Okay. Ulat ni Miss Elizabeth Zimmerman mula sa The Hague. Ayan, summary nga po. 1. Dumalaw si Miss Elizabeth Zimmerman kay Tatay Digong kasama ang apo na si Bella, Mayor Baste's daughter. May anak na pala si Mayor Baste. We talked about mundane things. Hindi nga raw, tinatanong pa nga daw ni PRRD sino ang batang ito. May ganun na. Susundin ni Ms. Zimmerman kung ano man ang desisyon ni Tatay Digong ukol sa cremation. Pagbigyan mo na, siya ang may katawan, siya ang may gusto. So dito yan papasok mga kababayan, yung sa tingin ko ay sama ng loob ni PRRD. Kaya gusto niya ng cremation. Ano po? Sama ng loob, hindi lang po sa kanyang, I think hindi sasama ang loob niya sa kanyang kapamilya Right? Sasamaan loob nito sa kanyang mga kaibigan, sa mga yumaman nung siya ang nakaupo, sa mga gumamit sa kanya, at baka sumama na rin ang loob nito sa lahat sa atin. Okay? Ito ang mensahe ni FPRRD sa mga Pilipino na ipinarating ni Ms. Zimmerman. If it is my destiny to be here, so be it. No apologies, no regrets. Kung yun ang kanyang kapalaran na doon na lang talaga hanggang sa mabawian na ng buhay, okay, fine. Sabi ni Tatay Digong, no? Walang paghingi ng pasensya, walang pagsisisi. Kasi kaya siya nandun, dahil nga po nanilbihan lang siya ng matino at maraming nasagasaan. At nung umupo yung adik, ay gumanti yung mga nasagasaan. In the first place, nung humihingi ng posisyon si Butod kay PRRD para maging Department of Agriculture Secretary si Ngiwi, after matalo ni Lugaw, ayaw ni PRRD, tandaan niyo yun? Ang sagot daw ni PRRD at ginamit pa si Senator Bongo, nilambing, nilapitan, ginamit na tulay ni Butod si Senator Bongo, inilapit ni Senator Bongo ang request ni Butod na gawing DA Secretary si Ngiwi. Ang sagot daw ni PRRD ay, ayaw ko na may adik sa aking cabinet members. Kaya galit na galit daw yung Butod. So naghiganti. Tatahimik lang, behind the scene lang, pero siya pala ang papitir ng nyodik na dumudugo ang gums China. Okay? Anyway, mensahe ni Ms. Zimmerman sa mga Pilipino. What is happening in the Philippines, I hope the Filipino would do something about it. Malinaw? Kung ano man ang mga nangyayari sa Pilipinas, dyan sa atin, kahirapan, droga, korupsyon, okay? Pagbaha ng droga, pagtaas ng krimen, pagkakalagay ng Pilipinas sa panganib, sakasakaling magkaroon man ng conflict ang China at US, dapat Pilipino ang kumilos. Nag-post ako yan kahapon. Kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, dapat gumawa. 'Di ba? Ng hakbang ang mga Pilipino. Meron ba? Sino? Sino ang mangunguna? Saan?
Saan kayo kikilos? Saan kayo magtitipon-tipon? Saan nyo wawakasan ang problema ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nasa posisyon? Malinaw ba yon? Read between the lines, people. Anyway, ang mga Mawinians, kayo po, kayong nanonood sa akin, alam nyo to. Unfortunately, hindi tayo kilalang vlogger, hindi tayo malaking channel. So, hindi ito natin na ipaparating sa lahat. Doon pa lang sa sinabi ni Miss Elizabeth Zimmerman, nanay ni VP Sara, dapat gumawa ng hakbang ang mga Pilipino sa mga nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas. Kilos! Yun. Read between the lines. Nandun ang context, nandun ang clues sa kanyang sinabi. Hindi niya kailangang magsabi na kayo'y pumunta ng EDSA, pumunta ng Liwasan, ng Luneta, ng Mendiola, ng harap ng Kamangyang. Pero kuha niyo na yun dapat. Anyway, kuha niyo. Unfortunately, yung iba, wala. Tuloy lang sa galing na rin kay VP Sara yan. Tuloy lang sa paghahanap buhay ang mga Pilipino. Ginawa talaga nilang mahirap ang pamumuhay para ang atensyon ng mga tao nasa pagkayod na lang. Sabi ni VP Sara yan, ha? Nung pinatayan sila ng ilaw sa lower house, nung nagwala sa galit si VP Sara, ma'am, sabi niya sa akin, di ba? Maraming gustong sumama sa inyong mga pagtitipon kahit mga taga Mindanao at taga Visayas. Ang problema, uunahin nila ang kumakalam nilang sikmura. Uunahin nila ang maghanap buhay kaysa sumali sa mga pagtitipon. Diba? So, ang galing ng ng planning ng mga demonyo. Kailangan walang power ang mga Pinoy. Kailangan sadlak sa kahirapan ng karamihan para hindi kayang pumalag sa atin. Galing, di ba? It is you, sabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, the masa, the citizens who can do something. It is not us, hindi ang pamilyang Duterte, hindi ang mga nasa posisyong iba, right? Most especially, hindi ang pamilyang Duterte ang gagalaw. Kayo, tayong mga Pilipino. Alalahanin niyo, 120 million tayong lahat. EDSA only needs 10,000 people, mga tatkuya. Pero ang 10,000 people na yan, kailangang samahan ng iba. Magugutom, matutulog, diba? Aantukin, mapapagod, gagamit ng banyo, uuwi ng bahay. Kailangan hindi lang 10,000. And we are 120 million Filipinos. Kung nagawa ng Thailand na magkaroon sila ng people power just recently, tungkol sa border nila ng Cambodia at Thailand, kaya rin ng Pilipinas. Nga lang at mga inutil ang mga nakinabang kay PRRD, nagsipagyaman, kon todo sip-sip, mahal namin si Tatay Digong, magdasal tayo kay Tatay Digong, namimiss ka na namin Tatay Digong, kapit lang lahat nagkadramahan ay sinabi, pero hanggang ngak-ngak, puro lip service lang. Kung ang ibang mga Duterte supporters, puro lang ngak-ngak, puro lang lip service, ano pa si Mangga? Ay kadugo niya ang nagpakulong kay PRRD at kamag-anak. See? That is why I am so happy you are here. Natis na-appreciate ni Ma'am Elizabeth, yung mga nandun pa rin sa labas ng ICC. Talagang we are grateful. Binanggit ni Ms. Zimmerman kay FPRRD ang July 19, Free Duterte Now prayer rally. It's gonna be on the at the Hague, di ba? Or sa labas ng ICC rather. In the Hague. So, sa Pilipinas po, magkakaroon din yata ng prayer rally sa 19. Hindi ko alam ang significance ng July 19 and that's gonna be on Sunday. So, Saturday. Biyernes na dyan sa Pilipinas. So, kinabukasan, Sabado ng Pilipinas, magrarally po. Ang alam ko, may mga magrarally. Pero ang problema, yung nasa Pilipinas yata, nasa Liwasan lang. Well, ano magagawa natin? It's just a one-day event.
Hindi yata nila kaya ang 10 days na katulad ng ginawa namin sa EDSA. Liwasan ng liwasan, after nyan uwi naman. No? Ganun lang lagi. Rally lang, uwi pagkatapos. Huminahon lang. At least may event. Pero kung iisipin yung mga kababayan, kung lahat ng, di ba, religious sectors, lahat ng mga grupo, magsasama-sama, hindi lang mga political groups, kasi kami sa EDSA, hindi lang naman yun puro political groups or Duterte groups eh. Meron dong mga Muslim, di ba? Kung magsasama-sama lang ang lahat, Muslim, di ba, kababaihan, Singles for Christ, Catholics, born-again Christians, KOJC, Iglesia ni Cristo, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung lahat lang po talaga ay nagkakaisa, at kung walang mga ahas sa grupo natin, kung walang mga ahas na nang i-infiltrate sa mga Duterte groups, or kung ano pa mga grupo yan, we could have ended this reign of greed. 'Di ba? Noon pa. Ay kaso mo infiltrated ang ibang grupo. Yung iba rally-rally lang para lang manulisit, para lang 'di ba lumikom ng pondo. Syempre, tuwing may rally, kailangan meron kang sound system. Right? Meron kang LED. Meron kang pangrenta ng mga logistics at kung ano pa mga needs. Pagkain, pamasahe, bangko, lahat na. Payong, kung ano pa, merienda, 'di ba, tarpaulin, flag, lahat ng mga needs, magastos 'yan. Pero kung sana ibuhos lang ng isang bagsakan, hindi na tayo uulit-ulit pa ng rally. So after ng rally ngayong 19, kailan ulit? Sa birthday ni, well, tapos na yung kay PRRD, tapos na yung kay VP Sara. VP Sara is March 31st. PRRD was on May 31st yung kay VP Sara, March 28th yung kay PRRD. So, kailan ulit? Sa Pasko, sa Bagong Taon, sa Araw ng Kalayaan, kailan ulit? Kapag may masamang nangyari kay Tatay Digong, kapag in-impeach si VP Sara, kailan kikilos ang mga Pilipino? At masisisi ba natin kung uunahin pa ang kumakalam na sikmura bago ang bumaba sa kalsada? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.